Good day, everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all who are following this platform where we will be studying the book of Daniel. Now, this is the part three of our study series. And now, as we start with our study today, I'd like to welcome each one of you. If you have any question with regards to the studies, you can just message me personally, or you can just chat or make a comment in our platform, okay? In Facebook or YouTube, if whatever is uh, okay for you, okay? Now, we are now in this part three, in which we will be answering questions, but yet we need to start with prayer thought, okay? Before we pray, we have this statement from Manuscript Release, Volume 3, 98, Paragraph 3. It says here, Satan will bring his temptations, and if he is to be resisted, we must pray to God for deliverance. If there ever was a time that we needed to pray, it is in these last days. The word is no more bound than it was when Christ was upon the earth. We shall have Satan and evil men to combat, but we also have messengers of light to help us. It is for us to gather upon our pathway all the rays of light and not listen to error. For if we do, we shall be turned away from truth. We have no time to listen to fables. Christ's prayer was, sanctify them through the truth. Thy word is truth. John 17:17. We want the truth, and we want to give him all our powers, that when he comes, his benediction will rest upon every one of us, and we shall receive the reward. Wow, this is a very nice statement that assured us that when we are listening to the presentation of the truth, then we will be what? We will have to receive the reward in the last days, because we need really to come up with our consecrated decision for God's glory. Okay? So let's kneel as we seek the Lord in prayer for our start. Loving Heavenly Father, once again, oh God, at this juncture, we would like to seek your continual guidance. May you speak to us, oh God, today, especially for the part three of our lesson for this afternoon. May your continual guidance be upon us, oh God. Give me power and knowledge as I share this message, oh God, that all the questions that had been considered will be beneficial for each one of us. Thank you so much, oh God, for the assurance that you will be with us throughout our study today. We pray all these things in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Okay. So, to continue with, balikan po natin yung chart natin, ano? This is Daniel and the Final Crisis, which the theme of this study is from Dura to Revelation 13, because we know that Daniel 3 is what? A miniature of Revelation 13. Okay? So notice that the experience in Dora has parallel in these last days, that there will be a power that will compel uh, anyone to worship or false worship. And so we need to experience
the revival and reformation so that we will be a part of those people who will become victorious when that day comes. Okay? Now, we'll actually have a comparison of chapter 3 of Daniel and then of Revelation chapter 13. Note that there was an image, okay? Image that was made by Nebuchadnezzar, 90 feet tall and 9 to 10 wide. So this is a huge image that people must bow down to when the music played. So music is actually part of worship. So that's why we need also to choose our music, because when we use music, there are also music that Satan has actually made in order for him to be worshipped. So here in Babylonia, especially in Dora, where the statute or the image was established, all people had been invited, even the leaders, the princes, the governors, everyone that has occupied position in their respective places had been invited by the king to render loyalty and faithfulness to the king. So there is an image in Daniel chapter 3 and also in the last days where Revelation chapter 13 tells us that there is an image of the beast na kung saan ay kopyahin po yung nakaraan ng mga pangyayari sa medieval or sa Middle Ages or Dark Ages. That was actually 538 up to 1798 where the power vested upon the church with the unified power of the civil. So that is where the church and the state and the church unite. So this is where Babylon started this system where he wants to unite his government with the religious implementation of the worship or false worship, idolatry. Okay, and we have discussed yesterday that the three young men stood up to comply or to obey the commandments, the first commandment and the second commandments of the 10 commandments. Thou shalt not have other gods before me. And the second commandment there tells us that thou shalt not make any graven image or not or anything that resembles what is in the earth, nor bow down to them to worship. So it is God that commanded it. And then the second here is there was a command by the king that when the music sounded, everyone who heard the music will bow down and worship the image. So that is, there is a parallel where there is a call to worship, and there is also a call to worship those who will have the mark of the beast is worshiping the image of the beast or the beast itself. Okay, so worship commanded and also worship commanded here. And then it is also a what? Universal decree. So the one that was declared by Nebuchadnezzar is a universal because he invited all nations to come to celebrate the inauguration of his kingdom that he actually united with their religious worship, idolatry. Okay? So it's universal. Both actually are universal. And the first has a penalty. Okay? That's why when the three men were called and given a chance, if they will bow down, then God, the king has mercy
that they will be freed, but yet they stood up and declared that God will deliver us, and if not, we will not worship any image besides God. So that is where faithful, nandito po yung mga kapatid, yung halimbawa, the faithfulness of the tree resembles or actually is a symbol of those remnant or faithful remnant in the last days. And then deliverance after they stood up with firm stand. There is a deliverance where there is someone or the symbol, the Son of God, which actually the spirit of prophecy tells us that it was Christ himself who actually walked. So Ellen G. White writes, the season of distress and anguish before us will require a faith that can endure weariness, delay, and hunger. A faith that will not faint though severely tried. So yan po mga kapatid, yung talagang mayroon pong mga kagilagilalas na mga pangyayari na even our faith will be tested, and weariness and hunger and delay would come to test our faith, mga kapatid. So that is recorded in Great Controversy 621. And again, it says here, the same spirit that in ages past led men to persecute the true church will in the future lead to the pursuit of a similar course toward those who maintain their loyalty to God. So it was written, mga kapatid, na in these last days there's the same spirit that in ages past will be revived, and it will come to test his true people in these last days. Okay, now, Daniel 3 illustrates this prophetic reality, mga kapatid, na mangyayari. Kaya ang present truth po ngayon, mga kapatid, ay yung pag-uulit na kung saan ay in-emphasize po that there is a purification of the church to prepare a people who cannot be moved by persecution. Ibig sabihin, mga kapatid, they are already sealed, and even death could not hinder them because they will be a translated people or company. So our representative statement is only those who have received the seal of the living God will stand in a day of slaughter. That is where understanding of Ezekiel 9, where it was actually a purification of the church, because the Testimonies for the Church, Volume 3, 266 and 267 tells us that the closing work for the church is the sealing of the 144,000, or the purification of the church. So his application connects the steadfastness of the three Hebrews with the steadfastness required of the sealed remnant. So this is where the rod is speaking, because it was prophesied actually, brothers and sisters. Micah chapter 6 verse 9. Anong sabi po, mga kapatid? The Lord's crieth. In where? In a city. Hear ye the rod, and who hath appointed it. So there will be a message that is sounding, and it was actually symbolized by a rod, where God actually will feed his people with the rod. Micah chapter 7 verse 14. So in here, mga kapatid, yung ating pagkaunawa sa mga pangyayaring ito ay maaring ito po ay nangyari na mga pangyayari. Katulad po nga sa sinasabi ng iba na ang Ezekiel 9 daw po ay nangyari na po sa Israel.
Ngunit yun po ay mga kapatid ay para po yun sa kanila. How about us in these last days, mga kapatid? Na ang Panginoon po ay nagnanais na kanyang bayan ay maging pure at walang dungis. Yan pong sinabi sa Ephesians. Ephesians chapter 5, verse 27, that I may present to myself a glorious church without what? Without spot, wrinkle, or blemish. Walang dungis, mga kapatid. Kaya lilinisin po yan ng Panginoon. Na sa panahong yun, mga kapatid, ay wala nang makasalanan among them dahil sila po ay silyado na at sila po ay may katwiran ni Kristo. The righteousness of Christ had been imputed and imparted to them. Now, pupunta po tayo sa mga question. Mga tanong, mga kapatid, na mayroon po akong short answer lang po rito at bawat question po rito ay mayroon pong kasagutan na kung mayroon pa po kayong mga katanungan na outside of these questions, then you can just do so that we can address them, okay? Why did Nebuchadnezzar reject the message of Daniel 2? Ayan po mga kapatid. Bakit nga ba? Alam niya na po, nag-recognize na siya na mayroong Diyos na nagpahayag sa kanya ng kasaysayan na kung saan ay mayroong pang kasunod na hari sa kanya. Okay. Nebuchadnezzar understood that Babylon was only the head of gold and that other kingdoms would follow. Yan po ay nasa laysay sa chapter 2 ng Daniel, verses 37 to 39. But, anong pong nangyari? Pride and ambition led him to resist the prophecy. Maaring mga kapatid ay may mangyari din po sa ating panahon ngayon na because of pride and ambition, people will not hear the prophecy that had been foretold. Gagawa sila ng kanilang sarili nilang mga plano. They are so ambitious with the things of the world. Na ito po ang maging hadlang po sa kanila at maging sagabal na hindi po sila makapasok doon sa tunay na kapahingahan kay Kristo. Ang kapahingahan, mga kapatid, ay nasa kay Kristo. Pero ang pagpahinga po sa Kanya ay nandoon po yung trust and submission na we are subjected to His will. Kung ano pong kalooban ng Panginoon, then yun po ang magaganap. At hayaan po natin siyang gumawa sa ating mga buhay. So, ito po yung pride and ambition that lead him to resist the prophecy. He apparently wanted Babylon's greatness to continue indefinitely rather than accept that God's kingdom would ultimately replace all earthly kingdoms. So, ito po ay mabasa rin po natin yung sa inspiration sa Prophets and Kings, pages 503 to 504. Na kung saan niya, yun na nga po mga kapatid, na ito pa ay nagdulot kay Nebuchadnezzar that he rejected the message of the prophecy. Now, second question. Why was the image made entirely of gold? Di po ba? May question tayong ganito. Bakit ginawa niya na larawan na puro gold? Doon sa panaginip niya, mga kapatid, ay may mga metal doon. Bakit ginawa niyang gold itong at pinasamba pa? Sabi rito, mga kapatid, sa maliit o konting sagot natin, the all gold image appears to represent Nebuchadnezzar's attempt to contradict all or alter God's prophecy. Daniel 2 had revealed that Babylon would be followed by other kingdoms. The gold image symbolically proclaimed, in effect, Babylon will remain. It was an act of pride and defiance against God's revealed plan. So yan po, mga kapatid, yung ating kasagutan dyan. Bakit ginawa siya pong entire gold? Because Nebuchadnezzar wanted that his kingdom will extend throughout eternity.
Okay? Number 3, what does the plain of Dora represent? Yung pinatayuan po mga kapatid na plain or lugar na kung saan ay pinatayo po yung larawan. Ano pong representasyon yan po dito sa ating kapanahonan ngayon? Historically, it was the location where Nebuchadnezzar assembled the leaders of his kingdom. Chapter 3, verses 1 to 3. Prophetically, it can illustrate a setting where political authority gathers people together to enforce conformity in worship. So, ibig sabihin mga kapatid, he will set up his political authority na talagang lahat po ay susunod. The important lesson is not to assign every geographical detail a symbolic meaning, but to recognize the principle of organized pressure against conscience. So, ibig sabihin lamang nito mga kapatid, na mayroon po talagang organized or universal decree that will execute and make it to compliance, na kung saan enforcing the conformity of the public. Kaya nga po talagang ito po ay isang place na kung saan ay i-gather niya lahat ng mga leaders to comply. And then that is where it will happen in these last days. So ang plain of Dora represents the important exercise of power. Kung saan ay nagkaroon po ng kapangyarihan itong Babylonia to execute or command that those who will not worship will be what? Will have the penalty. The same is true with in the last days. Why is worship the central issue? Bakit kaya mga kapatid ang worship ay napaka-sentro? Nasa sentro po ng issue. Even in the last days mga kapatid. The command was, ye fall down and worship the golden image. Daniel chapter 3 verse 5. The real question was, who has the right to receive worship? Di po ba? Hindi po yung larawan hindi po rin yung command ng king Ang issue dito mga kapatid ay kung sino at sino ang dapat i-worship. God commands is, thou shalt have no other gods before me. Exodus 20 verse 3. So Daniel 3, therefore establish a fundamental principle. Ibig sabihin mga kapatid, yun po talaga yung basis, basihan, na kung saan ang pag-worship ultimately concerns allegiance and obedience to God. So, ang sinusubukan po talaga dito, yung ating allegiance at saka yung obedience natin sa Panginoon. Kung ano pong utos ng Panginoon, sinusunod po ba natin? So yan po mga kapatid is the reason why worship is central issue. Na ito po talaga ay sentro po ng labanan, struggle between good and evil. Na kung saan mga kapatid ay mayroon pong tinatawag natin na choice management. Okay? Ano po ba yung ating reaksyon pagdating po na ang Panginoon po ay nag-reveal ng isang bagay na hindi pa po natin natanggap o hindi natin naunawaan? Kaya it actually denotes that there is an individual choice na talagang subukan po yung ating allegiance and obedience to God. So worship is central issue in this last days as well. Why were only 3 willing to stand? Bakit kaya mga kapatid, 3 lang ang pinakita? Saan kaya si Daniel dito? So, the Bible does not say that only 3 people in the entire kingdom were faithful to God. Yan po hindi sinabi dyan, Dahil si Daniel po ay hindi po talaga yuyuko din yon.
pero nandun po ba siya? So, ibig sabihin mga kapatid, yung Plain Odora is a place where all people are gathered, but the king was there also. He is not bowing to the image because he has the one. He was the one who actually made the image, and so he cannot bow to it because he is the author of that. And so at the background, maybe Daniel was there, but he did not worship as well, mga kapatid. Kaya dito po mga kapatid, na sa entire pa lang, sa training pa lang ni Daniel ay talagang prepare na po sila to stand. Sabi nga po rito sa kanilang decision, we will not serve thy gods. Hindi kami maglilingkod o magsasamba sa inyong mga Diyos-Diyusan. Ang lesson po dito mga kapatid ay faithfulness is a public crisis. Is what? In a public crisis is developed through faithfulness and private decisions. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, wala pa yung Sunday law, mayroon pa po tayong individual choices o personal choices. Kung saan mga kapatid ay nais ng Panginoon na tayo ay tatayo. Na mayroon tayong private decision right now, and when there will be a public crisis, you will stand, mga kapatid, na maging faithful ka rin. Dahil doon sa mga maliliit na mga bagay, ay tayo ay naging faithful. Okay? Now, number 6. Number 6 question. Who was the fourth man? Ang ilan dito mga kapatid ay nagtanong na sino yung ikaapat na tao dyan. Nebuchadnezzar said, the form of the fourth is like the Son of God. So he identifies that it is the Son of God. So ibig sabihin mga kapatid, he knew. Alam niya po mga kapatid at kilala niya. At alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito mga kapatid ay makikita natin na there is actually where an illustration of even people knew they will not comply to it. Okay? So, ganun din po sa mga tao sa ngayon. Ang bayan ng Diyos ay dalawa lamang ang choices, to worship or not. Okay? So, at dito mga kapatid, yung pagkilala na kung saan ay nakita nga po nila yung hindi nag-worship sa larawan ay nasa fiery furnace na naglalagablab, ngunit hindi po sila napektuhan. So they were preserved. And the fourth man as the divine deliverer ay pinakita po mga kapatid. So Christians commonly understand this was Christ's presence with his faithful servants. God did not merely deliver them from the fire. He was with them in the fire. So, ganun po ang Panginoon natin. Ang ilang mga leaders, mga kapatid, ay talagang tinataya nila yung buhay ng kanilang mga sundalo. Katulad po sa mga pangyayari po na ang general po talaga ay yan po ang unang sasalakay. Pero dito mga kapatid ay pinakita na ang Panginoon mismo ay kasama nila. Okay? So, He did not merely deliver them. Na pwede na mga palabasin sila doon or they will be delivered without that presence. But yet, pinili pa po ng Diyos na ipakita na dumadamay po siya. Ibig sabihin, karamay natin ang Panginoon sa panahon na tayo po ay nasubukan. Okay? Now, pang-7. Ito po yung pang-7 na question. Why were their bonds burned but not their bodies? So, didiscuss din natin kaya kahapon mga kapatid na ang tali nila ay yun ang nasunog. Pero ang kanilang katawan ay walang
Kahit amoy, wala. So, when they emerged, the fire had no power, nor was an hair of their head sink. Wala pong nasunog, wala pong nabawas, wala pong na-destroy sa kanilang damit. The fire destroyed only what bound them. Ang sinira lamang ng apoy, mga kapatid, o sinunog ng apoy ay yung nakatali sa kanila. So whoever is the one that made it possible na matalian, mga kapatid, yun pong tinatanggal ng Panginoon. Ano? This provides a beautiful spiritual lesson. God can use trials to remove bondage without destroying His faithful people. Napakaganda ng mga kapatid. Na kung saan ay ang gawa po ng Panginoon ay He is not removing those trials in our lives. It is a part of our lives actually. And He is with us to solve and to escape from that. Yan po yung sinabi din sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, na God actually allows temptation to come, but He also makes ways wherein we can escape from it. Okay? So those who are faithful, those who are willing, ay talagang they will be delivered. So their clothes did not even smell of smoke. God's protection demonstrated that the king's power was ultimately limited. So ang kapangyarihan po ng hari dito ay walang itulad sa kapangyarihan po ng Diyos. Na kung saan ay sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos ay nasunog o na-break yung bond that actually bind them. Okay. Now, pangwalo na question. How does Daniel 3 relate to Revelation chapter 13? Ito na po mga kapatid. Ito po yung tinatawag natin na comparison. No? Ikumpara natin yung Daniel 3 and then Revelation 13 as it was actually started in this presentation, na pareho po sila. No? Both chapters contain a powerful combination of what? Government authority plus enforced worship plus universal pressure plus punishment for refusal. So all of these elements are actually present in the two books. Okay, Daniel 3 and Revelation 13. Na kung saan ang kapangyarihan po ay nagdeklara ng punishment. So Daniel chapter 3 ay pinakita dito mga kapatid, a king establishes an image. Yun po, nagpatayo siya para i-worship. Worship is commanded. Yan po mga kapatid. Ito po ay paglabag sa pangalawang utos. Ano po sabi namin pangalawang utos? Thou shalt have no graven image or make unto thee any graven image. Huwag tayong gumawa ng mga imahin na ginawa ng kamay. Ibig sabihin mga kapatid, yan po ay idolatry. Na gumawa ka ng isang bagay, instrumento para i-worship. So yan po ay talagang perversion. Yung pagkaligaw ng kaisipan po ng hari at this time. Daniel 3 mga kapatid, explains the king established an image. Worship is commanded. Everyone is expected to comply. Refusal brings death. Kaya ito po mga kapatid, aasahan din natin. Dahil in the last days, the same event that had happened with Daniel, but it will be what? Intensified.
because it will be a worldwide event that will happen that was actually parallel to the time of Babylon, where everyone who were attending there should stand. Okay? So, ang mag-refuse ay talagang patay. Okay. Now, another one, kung kumpara po natin dito, ito po yung chapter 3. Ano po? Chapter 13 ng Revelation, an image is established, the same. Worship is demanded. Worldwide conformity is sought. Those who refuse face severe consequences. Yan po mga kapatid, talagang may konsekwensya, no? Na pagkakamali mo po ay talagang pag mahuli ka ay mayroon pong punishment. Thus, Daniel 3 provides a prophetic pattern that helps us understand that final conflict over worship will be materialized in the last days. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, be faithful in little things and even the big things will come. We are already ready mga kapatid. Okay, now, number 9 question. What lesson should God's remnant learn? Ano po ang mga lesson na dapat matutunan po ng mga natitira na kanyang bayan? Okay? God's people should what? Should learn to know God's word. Alamin po ang salita ng Diyos. Kaya nga po, dito po sa ating online study, we are actually considering the knowledge wherein we can grasp the prophetic framework that God has presented to us as a church. Okay? Pangalawa po mga kapatid ay purpose in the heart beforehand. Ibig sabihin mga kapatid ay mayroon na po tayong conviction. Mayroon na po tayong pinanghahawakan na kung saan ay nandunas po sa ating puso na I desire to do this. I don't desire to do that. So, ito po ay mga kapatid ay nagbabadya sa atin na maaari na ilan sa atin ay nasilo na. Okay? Now, another is refuse compromise. Mag-refuse po talaga mga kapatid. Once na mag-compromise po tayo ay yan po ang pagkawala ng karamihan. Even sa mga mananampalataya, mga kapatid, ay talagang ang sino mang umiwan or iniwanan niya ang kanyang pananampalataya, doble ang darating po sa kanya na konsekwensya nito. Okay? Now, purpose in the heart beforehand. Refuse compromise. Dapat po ay sabihin nila, okay lang yan. Ngayon lang naman yan. Ibig sabihin mga kapatid, at that point of time, people may say, yes, it will just happen one time. But God actually can make it possible na mangyari po ayon sa kapangyarihan po ng Diyos na kanyang ini-inspire po tayo na gumawa ng mga para po sa pagpapalago ng kanyang gawain. Ano pa po mga kapatid? Refuse compromise, obey God rather than man, trust God and persecution, stand even when in the minority. Tatayo lang mga kapatid, kahit nasa minorya po tayo, ang napaka-importante lang po na bagay dito ay yung alam natin yung sarili natin. We know ourselves and we are called by God in this 11-hour call, mga kapatid. So sabi pa po rito, remember that Christ is with His people. Matthew 28 verse 20. So ito po ay pagsasalarawan na sa kapanahunang yon, bagamat ang Matthew po ay hindi pa nasulat, yun na po yung prinsipyo ng ating Panginoon na hindi po siya matitinag dahil mayroon po siyang seal. Okay? Trust God in persecution. Hindi natin maiwasan mga kapatid ang persecute, paninira, sabihan ka ng masama ng iyong kapwa.
Yan po ay bahagi sa ating character building. Okay? Stand even when in harmony or in minority. Remember that Christ is with his people. Matthew 28 verse 20. The remnant must develop character before the final crisis arrives. So ito po mga kapatid yung napakahalaga na mga punto. Okay, pang-sampu po na question. Malapit na po tayo. What does uncompromising faith look like today? Ano po ba ang pananampalataya na may kompromiso? Ano nagko-compromise? Uncompromising faith does not mean being harsh, argumentative, or disrespectful. It means being loving and respectful while refusing to violate God's word or conscience. It means saying that, like the three Hebrews, tulad po sa tatlong kabataan, but if not, we will not serve thy gods. Ibig sabihin mga kapatid, kahit anong mangyari, negative man yan o positive, mamatay man ako bukas o anuman na mga pangyayari, I still believe in God. Yan, sana mga kapatid, na tulad po tayo sa tatlong kabataang ito na tumayo po sila. God rescued them from fire. Okay? It means saying like the three Hebrews, but if not, we will serve thy God. We will not serve thy God. Today, this may involve remaining remnant. Maging ikaw po, ako, kamag-anak natin, mga kaibigan, mga leaders, mga pastors, yan po mga kapatid ay consideration natin na kung saan ay ito po yung araw na kung saan ay italaga natin ang ating mga buhay sa Panginoon. So it means saying like the three Hebrews, but if not, we will not serve thy gods. Daniel chapter 3 verse 18. Today, this may involve remaining faithful when defiance or obedience cost us popularity, convenient relationship, professional opportunities, or material security. So those are the things that we need to understand, mga kapatid. So ang central lesson dito, dahil nasa tatlong, natapos na po natin yung tatlong chapter, chapter 1, propose in your heart. Number 2, trust God's revelation. Okay? Nagtiwala po si Daniel kung ano po magaganap in the last days. And then, the three Hebrew teach us that the strength to stand in the furnace is developed long before we enter. So the final crisis will not create a creator. It will reveal the character that has already been developed through the daily faithfulness. So ito po mga kapatid yung ating mag-aaral, the summary of all the studies for chapter 3. Daniel chapter 3 demonstrates that the ultimate issue in the great controversy is not political power, economical power to God's revealed prophecy. Calling harmony, to substitute human authority for divine authority. Yan po yung talagang nakaka-inganyo, na they want to unify the world, but yet right now they are using a prophetic insight or hindi po lubos na naipaunawa at hindi naunawaan po ng ating mga kapatiran. So ito po yung kailangan lang po natin ay example of the faithful remnant na mananatili sa katatagan nasa kay Kristo. So the fiery furnace reveals that God does not always prevent his people from encountering truth. The appearance of the fourth man recognized every generation that Christ walks with those who remain a final global conflict over worship.
Daniel 3 serves as its practical of prophetic prototype. Pag sinabi natin prototype, mga kapatid, the first application of the type. Okay, tatlo po kasi yan, mga kapatid. Type, prototype, and antitype. So the prototype is actually the second application or the first application, and the other is the second. So it means that it encompasses everyone or everything to be given instruction na sila po ay makakita o makitaan po ng responsibility na ipinagkaloob po ng Diyos sa atin. Okay? So that's actually what our lesson for today, na kung saan ay we consider that chapter 3 is okay. No, this is actually the next lesson. Sorry, this is the next lesson that we will be discussing. The part 1. So I just introduced you to this chapter 4. Now the great tree and divine watcher. So ito po yung part 1 ng presentation. So this will be on Tuesday, next week. So abangan po natin, mga kapatid, na itong chapter 4 ay atin din pong maunawaan. So ang chapter 3 ay natapos po natin today, na kung saan itong final crisis sa buhay ng mga Kristiyano in these last days, na pinakita rin po yan kay Daniel. Okay? So if you have any question at karagdagan po, mga kapatid, you just actually send us or just write your comments on the comment section of the YouTube and also the Facebook. Okay, for our closing, let's pray. Dakila at mabagit po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos nagpapasalamat muli sa mga panahon na inyo pong pinagkaloob sa amin, na we answer questions based on what has been revealed, O God. So help each one of us that we will recognizing the message or warning, that we will not be slaughtered or taken out from your people. So help us, O God, that our lives will be a channel of blessing to others, that we will not be a burden, but a solution to all the suffering of humanity. That even us, O God, we need to recognize that the trials, temptations, persecution, all these are essential in facing and transforming our character into your image. Thank you so much. Dismiss us with a blessing and bless those people who are following this. We pray in the love of our Lord Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, so thank you. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsusubaybay, at medyo maaga po tayo nakatapos ngayon, at praise the Lord po sa inyong walang sawang pagsusubaybay po sa ating mga presentation. At if you want to avail the copy of those studies, you can access actually through online, no? Na isulat lang po, mga kapatid, yung https://bit.ly/prophetic series. Okay? Kung sa kwa naman, mga kapatid, sa YouTube ay palitan lang po yung prophetic series to prophetic studies. So that will actually summarize our study for today. May God bless us, and bye-bye. God bless you all.